Maling hinala, maagang kasiyahan, ha? Ang tingin kong nararamdaman ngayon ng mga anti-Marcos or mga kritiko ng administrasyon. Alam niyo kung bakit ko sinasabing maling hinala? Kasi ang kanilang paniniwala at pinagyayabang ngayon ng mga ayaw tanggapin ang administrasyong ito. Sila daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng panawagan at utos si Pangulong Marcos na mag-resign ang mga gabinete. Dahil daw sa ang kailang sinasabi na kapalpakan or hindi magandang ginagawa ay totoo. Okay? Kaya sila ay masaya. Dismaya dahil ang kailang paniniwala matatanggal yung mga cabinet secretary na ayaw nila. Ay pero until now, hindi pa naman nasusunod yung kagustuhan nila. In other words, ang kanilang hinala, sila ang dahilan kung bakit nagpa-resign si Pangulo Marcos ng gabinete at opisyal ng pamahalaan. Mali yun. Ang personal na observation at nakita ng Pangulo sa kanyang pag-ikot Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag niyong kalimutan ng Pangulo ikot ng ikot sa mga lalawigan. Kasama sa kanyang pag-ikot ay yung personal na mamonitor kung ano ang hinaing, ano ang development ng kanyang mga pinag-uutos at pinagagawa sa kanyang mga tauhan. Kaya alam niya ang may ginawa at wala. Di ba? Pangalawa, naramdaman niya after election na yung hinaing ng ibang sektor at mga nasa mga lalawigan at iba pang lugar ay hindi naaksyonan sa kabila ng kanyang mga pag-uutos. So hindi ito kapalpakan ng Pangulo. Kapalpakan ito ng mga taong kanyang itinalaga sa mga posisyon bilang cabinet secretary at matataas na opisyalis ng pamahalaan. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago at pinag-resign. Hindi pinayagan ng Pangulong manatiling walang ginagawa at may pagkukulang ang mga appointed or mga membro ng gabinete at iba pa. Yun ang basihan. Hindi nagbago at nagpa-resign ang Pangulo sa kanyang gabinete dahil sa ingay ng mga kritiko, dahil sa ingay ng mga maka-Duterte o anti-Marcos. Hindi po yun ang naging basihan. Again, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Ang aking pinagbabasihan dahil araw-araw halos doon sa aking programa sa telebisyon. Tuwing alas 9 ng umaga sa IBC at PTV, Radyo Pilipinas at iba pa. Doon pumapasok ang mga speech ng Pangulo kung saan-saan lugar sa buong Pilipinas. Sa umaga pa lang yon. At tuloy-tuloy yon na iba't ibang oras, anumang araw ang Pangulo ay nasa labas ng Metro Manila, live sa PTV yan. Kaya yun ang basihan kung sinasabi kong alam niya ang hinaing kalagayan ng mga probinsya. Kaya yung mga secretary, department secretary, na inatasa na ayusin yung ganong problema at hindi niya nagawa, nakikita ng personal yun ng Pangulo sa pag-ikot. Kasi ang Pangulo naman ay hindi nakaupo lang sa Malacanang at hindi nagpapalamig lang sa Malacanang. Umaga pa lang nasa probinsya na, ikot ng ikot. Iyon ang dahilan. Personal niyang nakita at naramdaman ang hindi paggalaw ng ibang opisyal niya, kaya pinagre-resign. Nakita niyo, isinama niyang pinag-resign ng mga economic manager. Pero nakita niya maganda naman ang performance. Tapos hinaing ng mga negosyante, huwag niya sanang tanggalin kung pwede. Huwag sanang mag-resign ng mga yan kung pwede. O pinakinggan. Dahil yung nagpuproduce ng pera, nagpapalakas ng ekonomiya, ay talaga naman ginawa ang lahat. Kaya nga tayo parang tiger economy dito sa ASEAN. Lahat ng malalaking bansa at mga malalaking negosyante sa mundo, lagi ang sinasabi dito sa Asia, sa ASEAN, ang Pilipinas ang napakataas ng potential sa pag-unlad ang ekonomiya. Dahil nga sa sitwasyon. Yun eh. Pero yung ibang mga cabinet secretary, nilipat-lipat na. Ongoing pa evaluation, marami pa dyan. 52 mahigit o 55 na yata ang cabinet secretary at iba pa ang nag-file ng resignation. Ay ang inaksyonan 3 economic manager o 4 plus
DNR at Department of Energy pa lang at Executive Secretary. So yung iba pang department outside Malacanang, ibig sabihin malayo sa Malacanang, hindi pa talaga tuluyan nagagalaw. At gagalawin pa yan. Ayun, okay? Yan ang totoo. Kaya nga maling hinala at ngayon nadidismaya sila kasi mali yung inyong forecast. Akala nyo kasi kayo ang bida at kayo magaling Akala nyo kayong dahilan kaya ginawa ng Pangulo. O di maling hinala. Tapos ngayon hindi nasusunod ang gusto nyo, nagagalit kayo at bumabatikos kayo. Mayroong nagsasabi niyan, nabudol na naman tayo. Paikot lang yan, gimmick lang, drama lang ang reshuffle o revamp. Ano pakialam nyo? Gobyerno yun ni Marcos yan. Gobyerno nila. Sila ang masusunod, hindi kayo. Kita mo na. Tapos ngayon, negative na naman na sinasabi nyo kasi hindi nasusunod yung inyong inaasahan. Ba't naman kayo susundin? Sumunod muna kayo bago kayo sundin. Hindi na nga kayo sumusunod, gusto nyo kayo pa sundin. Abuso na yan. Ganon kasimple. Hindi nga kayo rumirespeto hindi nga kayo sumusunod Nagiging sakit nga kayo ng ulo ng gobyerno. Gusto nyo sundin kayo. Gusto nyo kayong pakinggan at paniwalaan. Hindi pwede yun. One-sided yun. Ang pinakinggan ng Pangulo ay ang pulso ng matitinong Pilipino. Pulso at damdamin ng iba-ibang sektor na may pagmamahal at malasakit sa kanyang gobyerno at sa ating pamahalaan. Yun ang nasunod at sinususundin. Hindi kayo nagpapa-star lang yung mga anti-Marcos. Pero hindi ho yung inyong mga galaw. Sa aking personal opinion at observation, ang inyong mga agenda, mga sinasabi from day one, wala pa ng 2022, hindi ho pang bayan pang sarili lang Interest lang ninyo nangingibabaw sa kahit anong anggulo. Gusto niyo maghawak ng kapangyarihan. Gusto niyo pabagsakin ang gobyernong ito. Yun lang. Wala kayong economic agenda. Wala kayong agenda sa pagpapaganda ng ekonomiya. Wala kayong agenda para sa internal, external security. Wala rin kayong agenda para manatili ang exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Tungkol sa food security, tungkol sa education, nasira nga pa nga yung Department of Education, naging kurap pa nga yung Department of Education sa dami ng kalokohan dyan nung paghahawak ni Sara Duterte, di ba? Dami. Kasama sa article of impeachment yan. Di ba? Isa lang ang gusto nyo. Agawin, mangagaw, mag-take over, at kayo maghawak. Pero, wala kayong inilalatag sa inyong followers kung ano ang inyong plano. Puro paninira lang. Ang mahalaga sa demokrasya, constructive criticism. Wake up call ng mga pagtalakay. Issue lang. Walang personalan. Walang pagtatangka. Walang pang-aagaw. Dapat ganun. Iba kayo nagkabukuhan tuloy. Please like, share, subscribe dito sa aking mga channel. Huwag kayong malis kung kayo po'y subscriber na. Salamat po. Marami pang issue at mga pag-uusapan tayo rito. Sa darating na mga oras at pagkakataon, padami ng padami, walang lumang balita dito sa aking mga channel.